Mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World. Magbabalik po sa inyo, magbibigay lang ng update. Ngayon po ay Friday, November 22. At dito pa rin po ako sa Saudi Arabia, dito sa Dammam. At mayroon lang po ako si-share sa inyo na updates tungkol sa nangyayari dyan sa Pilipinas na napanood ko lang ngayong araw dito sa YouTube. Si VP Sara po ay sumugod kahapon sa House of Representatives dahil siguro ang aking analysis dito dahil nga sabi niya pagka ikinuntip daw o ipikinakulong ang kanyang staff, lalo na itong si Attorney Sulaita Lopez, ay sasamahan niya doon sa kulungan. So, ngayon mga kaibigan, ito ay pronouncement ng mga nakarang araw pa, pero nung Wednesday, I think Wednesday kung di ako nagkakamali, na November 20, na nagkaroon po ng hearing ang ating House of Representative, yung Committee on Good Governance and Public Accountability, na dumating sa punto, mamaya ipapakita ko sa inyo yung reason bakit na-contempt yung Chief of Staff ni VP Sara. But ngayon po, ang aking muna sa inyong ikwento ay tungkol kay VP Sara. So, ang sabi nung Sergeant at Arms, si General Napoleon Taas, na dumating daw yung security ni VP nung 4 o'clock ng hapon. After 2 hours, so kung sinasabi natin after 2 hours, 5, 6 o'clock dumating. Ang sinabi niyang oras is 19:45. Okay? 19:45. So, ibig sabihin, this is military time. 19:45, that is equivalent to 7:45 ng gabi. So, di natin alam kung alin ang totoo, kung 6 o'clock ba o 7:45 ng gabi. Basta kagabi dumating. At itong mga kaibigan ang nakakagulat dahil nga, ang akala nila nabibisita lang si VP Sara, which is yun ang ginawa niya. Ngayon, instead na lumabas, hindi na lumabas, pumunta siya sa kwarto ni kanyang kapatid, si Congressman Pulong Duterte, at doon siya nagpahinga, nagpalipas ng gabi. Alam nyo ba mga kaibigan, ito yung medyo masaklap na medyo ginawa ito sa ating Vice President, Pinatayan siya ng ilaw habang nandoon sila sa kwarto na nagpapahinga, nagpapalipas ng gabi. Sabihin na natin may mga rules ang House, pero alam nila na nandoon ang VP Presidente sa loob ng kwarto at nagpapalipas ng gabi. So, sa humanitarian consideration na lang, gaano kalupit itong mga alipuris ni Tambaloslos na bigla na lang o natiis nilang napatayan ng ilaw, dahilan or kanilang dinadahilan ay house rules. Yun na nga ang problema, puro house rules ang dinadahilan para lang manggipit sa isang tao. Ang Vice President natin na doon sa loob ng kwarto sa kapatid niyang si Pulong Duterte, ni Congressman Pulong, alam niyo ba kung ilang oras siyang pinatayan ng ilaw? 7 hours. 7 hours po siyang pinatayan ng ilaw, So, walang ilaw, si VP Sara na sa loob ng kwarto nagpapalipas ng gabi. Alam niyo kung anong oras na pinatay ang ilaw. So, ang sabi ng Sergeant at Arms, pinatay nila ang ilaw 12:30 ng madaling araw. So, inilawan nila ulit 7:30 na ng umaga. That is 7 hours. Kumbaga, aywan ko kung tamang pagkakaano ko. So, panoorin niyo po itong statement ni Sergeant at Arms General Taas. General Taas, pwede ba nating malaman yung narrative? Anong oras ba dumating dito si VP Sara? Kailan niya intended umalis po? Maraming salamat, Ian. Napansin ko nga, kanina ka pa nakatingin sa akin, so alam ko na ako yung unang-una mong tatanungin. So let me share with you what transpired. I'll give you the chronological timeline of the events that transpired from yesterday until noon today. As regards the visit in the House of Representatives, Vice President Sara Duterte. Let's start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OPP inside the complex of the House of Representatives. And about 2 hours after that, just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our House rules and the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we received an advice from the security that the Vice President is on her way.
it was not until 1945, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives, situated at near the South Gate. There, we also brought Yusek Zulaika Lopez for them to meet. And they were there until 10 o'clock, which is our based on our house rules. That's the latest that we will allow visitors to our detained guests. And at about 10 o'clock, the Vice President, together with Yusek Lopez, actually prepared to leave the premises of the visitor center, as we have requested. However, after 3 minutes, that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President, at about 10:05, also rode her convoy, which is right adjacent to our south gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the southwest annex, south wing annex, sorry. And we talked over the phone to the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited, but waited until 1 hour. At about 11 p.m., I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire, dahil hindi po natin alam kung mayroon nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. So, simula ho midnight or 12:30 in the morning hanggang kanina umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside room 304. So about 7:30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. 8 o'clock, the Vice President's security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about all I have for you. Thank you.
Sir, General Taas, wala naman siyang complaint na siyempre nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Isipin nyo kung isang kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente pero kailangan yung kabuuan uma-under ho yung air conditioning unit na imagine nyo na ho kung gaano kalaking General, doon sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina, kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya? hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis is yun know, yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi po tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan po namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun nung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero pinarapat ng ating Vice President na dito. At inaprubahan naman ating chairman. Alam nyo, mga kaibigan, dito ko lang napahanga ko kay VP Sara na may isang salita. Lahat naman siguro ng mga Duterte may mga isang salita. So ito yung pinangako niya, sasamahan niya if makontent daw yung staff niya, sasamahan niya. So parang tinutuo nga niya na di ko natin alam mga kababayan kung hanggang ngayon nasa loob pa ba si VP Sara sa House of Representatives. So ang akin lang dito punto ay tinupad niya yung pangako niya na sasamahan niya yung staff niya kung ipapakontempt. At mga kaibigan, balik po tayo dito sa umpisa. Bakit si VP Sara dumalaw doon sa House of Representatives? Dahil na-contempt or pinakulong yung chief of staff niya na si Attorney Lopez. Now, sino na yung nagpa-contempt? Ito mga kababayan ang masakit. Panoorin muna natin to bago ako mag-comment. Panoorin muna natin saan ba nagsimula para ma-contempt ang kanyang chief of staff. Musta po si Attorney Lopez? Kasi tayo kayo ng tayo. Understandable naman kung meron kayong dito, no? Scoliosis, Your Honor. At sa loob ng 9 na oras, very cool din kayo sa pagsagot. Thank you. Okay, so tayo po, ginagawa lang natin yung trabaho natin. So naintindihan po natin yun, di ba? Attorney? Yes, ma'am. We understand. Dito sa letter, alam nyo, parehas talaga kami ng line of thought ni General Acop Representative Acop, yung mga tanong niya, natatanong niya na dito sa letter na ito. Except for doon sa binanggit yung pangalan ko. Okay, so ito doon sa fourth. At in-emphasize pa, Madam Chair, Mr. Chair, for the sake of exposure. Ang tanong ko lang kay Attorney Lopez, Mr. Chair, napapanood niyo po ba ako or nasusubaybayan niyo po ba yung mga nire-raise ng representasyong ito sa mga budget hearing? Hindi po lahat, pero may mga instances, Yes. Your Honor, Mr. Chair. So nasusubaybayan niyo po ba yung posisyon ng Makabayan Black sa confidential funds? Yes, Your Honor. Ano po yun, kung alam niyo? That certain agencies should only be given, should only be allotted confidential funds. Not all agencies. Am No. I right? I'm sorry. Medyo kulang. So, ang posisyon po ng Makabayan dyan, pati ng kinatawang ito, ay i-abolish talaga ang confidential funds. Dahil, eto na nga, no? This is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, no? O paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin.
Okay, so sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So ano po yung ibig sabihin nun? Bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure? Anong tingin nyo mapapala ko na i-raise ko to for the sake of exposure? Respectfully, Your Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You're recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation on the confidential funds. No, you are not responsive, Mr. Chair, Okay. doon sa tanong ko. So, anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo na, at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So, the only purpose ay, expose ko lang yan? Tingin mo, wala akong dahilan bakit natin nire-raise itong confidential funds? Hindi naman po, Your Honor. Ito lang po yung position namin as an office. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except, To expose it. no, in this case kasi, Your Honor, the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So, we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose. Yes. Really, at the Oo. end of the day, meron po kayong position. I understand that as member of the Makabayan. Makabayan. Sorry, Your Honor. Makabayan Block. Yes. As member of the Makabayan, mula pa nung panahon ni former representative sa Turo Ocampo, against na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control, no, yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, 'di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President with due respect na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair, no? Walang ganon na etong confidential funds, kaya daw in-expose ni France o kaya in-expose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita nyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance at bukod pa dun sa purpose natin na syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si speaker, with due respect, no, kung bakit namin ini-expose yung confidential funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng speaker. Wala pong ganon, no? Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng posisyon dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang ganun na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang malaman, di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila
itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC Memorandum Circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We Kaya- just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Wala pa ang VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential funds. Kaya gusto natin talagang mabago, no? Yung pagtingin dito sa confidential funds. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Hindi lang naman OVP. Kung mapapakinggan nyo ako, ang makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa 2 letter. Na ang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrot out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka dun sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka dun. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, Oo. please continue, Ayun lang po Attorney yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It is not private. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan ko saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, pino-confidential pa natin, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena.
It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STECUM? If, Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney Lopez. yes, if you read the the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, at I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11 letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Your Honor, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing Your none, Honor. the motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge okay, you. I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Alam niyo mga kababayan, habang pinapanood ko yung statement nitong si Congressman Franz Castro, lagi niyang sa bunganga niya lumalabas na hindi wala daw kinalaman si Tambaloslos or si speaker. Wala daw kuno kinalaman. Pero doon sa pananalita niya, ginagawa tayong tanga na hindi niya alam, pinagtatanggol lang niya si speaker at halata na bakit hindi naman natin tinatanong yung connection kay speaker eh. Kumbaga, ang gusto niya palabasin na itong ginawa niya ngayon na sa umpisa pa lang, mapapaniwala natin na hindi planado. Sa umpisa lang kasi ang ganda pa nga ng greetings niya doon kay Attorney Lopez. Pero halata natin na planado yung bakit.
hinanapan talaga or plano na talaga nila i-contempt si Attorney Lopez sa aking palagay bilang manunood, bilang Pilipino at bilang observer na bilang taxpayer. Dahil sinusubaybayan natin to tayo dahil dapat makialam tayo rito dahil mga Pilipino tayo. Ngayon, ito nangyari. Sa umpisa, papaniwalain mo, gano'n naman talaga strategy, papaniliwalain ng taong bayan, tayong mga niloloko nila na walang kinalaman, hindi planado, hindi intention, talagang may violation. So sinilipan sila nila ng butas para makontip talaga. Ibig sabihin, talagang sa aking wari ay planado na ito. Dahil nga doon sa dulo, nung ipinakontempt si Franz Castro, hindi na pinagbigyan ng pagkakataon magpaliwanag si Attorney Lopez. Direksyon na nag-ano ng motion yung chair, si Chua. Oh, halata, hindi nila pinagsalita. Pagkatapos ma-contempt si Attorney Lopez, biglang nag-declare ng break. So wala nang karapatan, wala na yung due process na magpaliwanag sana sa side niya. Dahil nga, simple lang naman ang reason bakit na-contempt. Kung napanood nyo yung istorya ng kanilang discussion with Attorney at si Franz Castro, dahil lang doon sa sulat na should ang sabi ni Attorney Lopez, please, that is humble request doon sa COA. Nagsulat kasi ito si attorney, siyang nakapirma ng request about sa documents na hindi basta-basta ibigay daw. So, ang nangyari, si Franz Castro, doon si pumoko sa should. Yung mga word lang na isang, ang sabi na attorney, basahin mo ang kabuuan ng sulat. So, wala tayong magagawa mga kababayan kasi ang isang tao, kung ikaw talaga may plano ka sa isang tao, kahit anong gawin yung paliwanag pa kasi iba yung nasa isip mo, walang magagawa dahil yun yung plano nila. So, yun na nga, nag-succeed. Alam niyo bakit sasabi ko na planado? Nagtatawanan pa sila, kung papansin niyo after nung discussion nila para under ma-contempt si attorney. Nag-ipon-ipon sila doon, di ba? Nagtatawanan, nag-aapiran pa sila ni Akop eh. Mahalata mo yung mga kasabwat lahat, di ba? So, nakakagigil mga kababayan bilang isang Pilipino, nakakagigil na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Kailan kaya ito matatapos na tayo lahat dito mga Pilipino lagi ang naiipit? Ha? Halata natin na ginigit-git masyado mga Duterte, pero ang akin dito kinaiinis, nagre-react ako bilang Filipino. Pira ng taong bayan, inihalal natin sila, iniluklok dyan, para gamitin, katulad kay Franz Castro. Ito si Franz Castro na medyo hanggang ngayon di ko may paliwanag bakit ito nangyayari sa ating gobyerno. Isang convicted criminals. Si Franz Castro ay isang convicted criminal. Ngayon, nagtatago sa likod ng Congress. Ito yung masaklap, pinapasahan pa natin itong taong ito na convicted na, nagtatago sa likod ng Congress at ang Congress ginagamit para manggipit ng ikaw convicted criminal, tapos ipapakulong mo tuloy ang isang abogado na matino. Saan ka nakakita ng ganong sitwasyon? Ako sa simpleng isipan ng tao, sa simpleng Pilipino na isipan, sa simpleng ordinaryong tao, bakit nangyayari ito na ang isang convicted na pinasusyuldo pa ng taong bayan na convicted na, pinasusyuldo ng taong bayan, nagtatago sa Congress at ginagamit ang poder ng Congress para manggipit. Alam mo sinong ginipit? Ang mga abogado, si Attorney Lopez ay matinong tao. Pero sino nagpa-convict? Yung convicted. O sino nagpakulong? Sorry. Sino nagpakulong? Convicted. So dapat itong convicted ang nasa kulungan, hindi to si Attorney Lopez. So, di ko alam kung saan nanggaling ang katalinuhan ng mga taong ito na nagbabaliktad ng sitwasyon na kung sino pa yung convicted, yun pa ang nagpapakulong dito sa abogado. Nabaliktad na, di ba mga kababayan? Nakakatawa. Nakakatawa talaga. As in, akala natin mga joke-joke lang yan. Pero ngayon, sa reality nangyayari sa ating gobyerno. Isang convicted, nagpapakulong sa abogado. Baliktad na, di ba? Dapat ang abogado nagpapakulong sa convicted. Bakit ngayon ang nangyayari? Itong convicted, ayun ang nagpapakulong sa abogado. Saan ka nakakita ng ganun? O sa Pilipinas lang? I hope mga kababayan, ito hindi na nakakatuwa sa aming mga OFW. Lahat kami rito na OFW, mga kaibigan, di na natutuwa sa ating gobyerno sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Sana magkaroon pa ito ng pagbabago. Di natin alam paano, pero umaasa tayo sa Panginoon. Nagagawa ang Panginoon ng isang milagro o isang hakbang na mag-interfere sa nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil talagang hindi na kami natutuwa dito sa nangyayari sa ating gobyerno. Mula sa simula pa nagsusubaybay kami, hindi na kami natutuwa sa nangyayari.
di na kami natutuwa ng mga OFW. Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kasi dala lang po sa aming nararamdaman dito na wala kaming magawa dahil malayo kami sa Pilipinas. Ang amin lang dito is ilabas ang saloobin namin bilang Pilipino, bilang taxpayer at bilang mga butante na naghalal sa mga taong ito na nasa Congress na hanggang ngayon walang ginagawa sa taong bayan kundi ang mamulitika, ang manggipit, na ito pa yung nakakahiya na hindi natin matanggap ng isang convicted criminal, isang convicted, nagpakulong sa isang abogado. Saan ka makakita ng ganyan, And dinadahilan lang yung Congress. Dinadahilan yung violation sa Congress. So, mga kababayan, kahit ano pang paliwanag, mga palusot na house rule, mga kailangan malaman ng bayan, yung pundo, mga kababayan, wag na po tayong paikot-ikutin ng ating mga magagaling na mga nasa Kongreso. Ito ay hindi na nakakatuwa. Hindi na ito nakakatuwa. Alam niyo bakit? Sa nangyayari ngayon, parang nakakahiya. Kasi sa amin, tulad sa amin na hindi malalim ang pinag-aralan, hindi tayo matatalino. Pero ang pinaggagawa nila, nakakatawa na ultimo yung bata magtataka bakit yung convicted, yun ang magpapakulong dito sa abogado. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan. Marahil nung una medyo seryoso kayo, ngayon medyo matatawa na siguro kayo sa nangyayari sa ating bansa. Dahil isa pa mga kabayan, obserbasyon ko, naiwan ko na-obserban nyo to. Yung napapanood natin sa social media, minsan ang nakukuha natin ng nakikita natin sa video, minsan nakangiri. Makaganon. May isang congressman dyan na nagtatanong, nakangiri, nakaganon eh. So mayroon naman nakakausap na panay parang kambing, nguya ng nguya. Habang nagsasalita, nguya ng nguya. Ngayon naman, may nakikita tayo na parang dilat na dilat ang mata. I hope ito ay isang normal lang nila. Sana ito ay walang dahilan kung bakit nagkaganyan sila. So, napapansin lang namin itong mga FW, tataka kami na bakit may mga tao dyan na nakikita namin na mga nasa gobyerno na ang iba, dilat na dilat pag kinakausap o nag-press conference, dilat na dilat, gano'n. Ang iba naman, nakaganon. May isang congressman dyan, na pag napanood nyo yung nakarang hearing, may isang congressman na ang gupit, hindi ko may paliwanag. Ganon naman siya, tabingi. Mayroon naman dyan, Ito, kilala natin ito. Habang kinakausap, parang kambing. Nguya ng nguya. Nakakatuwa, mga kaibigan, ang nangyayari dyan sa Pilipinas. As in, nakakatuwa. Sana po magkaroon na tayo ng pagbabago dyan. Kasi nagmumukha na tayong circus. Hindi na magaganda yung napapanood namin dito na balita galing sa Pilipinas. Kung hindi yung mga nakakatuwang balita. Okay? Maraming salamat mga kaibigan. Pasensya na kami, medyo natatawa lang ako dahil nga tama nga sinasabi ng Panginoon ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa harap ng Diyos. So, nakakapagod mga kaibigan bilang Pilipino ang manood ng mga ganitong sarswila sa ating gobyerno. Ang hindi lang dito kumatanggap, kaming mga OFW ay nagsasayang tayo gamit ang pundo ng bayan. Pira natin yan. Pira natin yan, dinadahilan nila ang kanilang panggigibit dahil sa atin, tayo lagi ang dinadalahan sa lahat ng mga personal nilang interest. So, maraming salamat mga kaibigan at patuloy po tayo pagdasal ang ating bansa na magkaroon po ito ang Panginoon, mag-interfere po ito na magkaroon ng malaking pagbabago na baguhin ang Pilipinas at managot yung mga taong may masamang mga adhikatiin sa ating bansa. At bigyan na po ng katapusan ang paghihirap ng taong bayan. Sa ngalan ng ating Panginoong makapangyarihan, we can claim this. Maraming salamat po sa inyong panunod at magandang umaga po. God bless us all.